ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi madaling tanggapin pabalik ang isang taong nang iwan ng walang paalam. Yung taong akala mo ay mapagkakatiwalaan mong palaging nandyan, pero sa huli ay mawawala rin naman. Ikaw, kabarangay, sino ba ang taong nang iwan sa'yo na sobra mong pinagkatiwalaan? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Manilyn, 18 years old sa kasalukuyan, at gusto ko lang i-share sa inyo ang naging buhay naming pamilya noong namatay ang aking nanay noong 13 years old pa lamang ako. Hindi madaling mawala ng magulang sa murang edad, Papa Dudut. Lalo na kung nanay mo ang nauna. Hindi yun madaling tanggapin ng buong tahanan. Nagkaroon ng malubhang sakit ang nanay ko at wala kaming sapat na pera para idala siya sa ospital. Umasa kami sa mga pinapahid ng lola ko sa kanya. Ang tatay ko naman at ang 17 anyos na kuya ko na si Bert ay panay ang linis ng altar bilang paghingi ng tulong sa Diyos. Pero walang nagawa lahat ng mga efforts namin para mabuhay si nanay. Sobrang sakit at para bang pati kami ay namatay noong pumanaw si nanay. Siya ang nagbibigay ng liwanag at pagmamahal sa aming tahanan. Nagdilim at kumupas na ang lahat pagkatapos niyang lumisan sa mundo. Ang Kuya Bert ko na madalas kong kasama at kakwentuhan noon ay biglang umiwas at lagi na lamang tahimik. Ramdam mo kahit sa malayo ang galit niya. Ang lola ko ay pinipilit magpakatatag sa pagkamatay ng anak niya at para sa aming mga apo niya. At si tatay, ayon, walang ibang ginawa kundi ang ibuhos sa alak at galit ang lahat ng nararamdaman nitong pagluluksa kay Nanay Papa Dudut. Nay! Manilyn! Bert! Andyan ang tatay mo. Oo, nandito lang pala kayong maglola sa kwarto eh. Anong ulam? Wala nang natira para sa'yo. Pinakain ko na lahat sa mga anak mo. Langya naman. Ako nagtrabaho para sa ulam na yon, pero ako pa tong naubusan. Eh kung umuwi ka lang sana ng maaga, di sana nakihati ka pa sa mga anak mo kanina. At para sabihin ko sa'yo, pinagkasya ko lang ang kakaunting ulam na yon para sa aming tatlo. Inutang ko pa yun sa karinderya kanina dahil wala ka namang iniwang pera. Eh sa wala nga eh. Ano magagawa ko? Ganon na lang ba yon? Pag wala na, di nagagawa ng paraan. Eh para naman tanga to si nanay oh. Paano pa nga magagawa ng paraan pag wala na? Hoy, Manilyn. Ipagtimpla mo na nga lang ako ng kape sa kusina. Kung meron mang makukut-kut doon, kahit isang pandesal o bahaw, ibigay mo na sa akin. Opo, tay. Hindi ka aalis dito sa kama, Manilyn. Matulog ka na. Huwag mo naman ako bastusin sa harapan ng bonso ko, Nay. Eh para namang hindi ako ang haligi ng tahanan dyan sa pinapakita ninyo. Ikaw ang nagpapakita na hindi ka haligi ng tahanan na ito. Ano bang nangyayari sa'yo? Mula nung namatay ang asawa mo, wala ka nang ibang ginawa kundi lumaya sa bahay na ito. Lagi kang nasa inuman. Kailangan ka pa naming sunduin ni Bert pag nalalango ka na sa alak. Hindi ka ba nahihiya na ganyan ang inaasal mo sa harapan ng mga anak mo? Bakit? Gusto ko ba maging ganito? Gusto ko ba mawala ng asawa? Gusto ko ba mawala ng pag-asa sa buhay? Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. May mga anak kang umaasa sa'yo. Oh, paano na sila nito? Paano sila makakakain? Paano makakapasok sa eskwela kung walang baon? Kahit pamasahe man lang. Kahit piso, wala kang iniiwan para sa kanila. Babawiin na lang ako sa susunod. Nako, ganyan din ang sinabi mo nung isang linggo.
Anak, umaandar ang orasan. Hindi yun hihinto dahil sa kahihintay sa'yo na makabawi sa mga anak mo. Ano ka magagawa ko? Tinanggal ako dun sa tindahan na pinapasukan ko. Tinanggal? Ano na naman bang ginawa mo? Nagnakaw ako ng isang delata. Gutom na ako nun eh. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi ko naman alam na isusumpong pala ako ng kasamahan ko. Para sa isang delata lang eh. Hindi na sila naawa. Mali pa rin ang magnakaw. Isang delata lang yun, Nay. Hindi yun kawalan sa kanila. Mayayaman yung mga yun, nakakaangat kaysa sa akin. Isang delata lang yun. Pero kung hatakin nila ako palabas ng tindahan, akala mo, bilyon na ang ninakaw ko. Kahit na, anak. Ano na, Manilin? Hindi ka babangon dyan para ipagtimpla mo ng kape tong tatay mo? Kailangan pa bang kalad ka rin din kita palabas tulad ng ginawa nila sa akin doon sa tindahan? Ano? Sagot! Takot na takot noon ang pakiramdam ko nang pandilatan ako ni tatay ng mga mata niya. Hindi ko alam kung susunod pa ako sa kanya pero tumingin si Lola sa akin at saka tumango. Isang senyales para sumunod na ako sa tatay ko. Pagkalabas ko ng kwarto ay agad na sinarado ni Lola ang pintuan. Pakiramdam ko ay may pag-uusapan silang importante at hindi ko yon pwedeng marinig. Kaya nga siguro ako pinilit ni tatay na magtimpla ng kape ay para hindi ko marinig ang pagkadurog ng pagkalalaki niya dahil hindi na siya matibay na haligi ng aming tahanan. Maayos naman po si tatay noon. Masipag at ginagawa ang lahat para mabuhay kaming pamilya. Kung ano-anong racket ang pinapasukan niya. Parang hindi niya ramdam ang pagod lalo kapag sinasalubong siya ni nanay ng mainit na kape pagka uwi ng bahay. Si nanay ang nagpapakalma at nagtatanggal ng pagod ni tatay. Kaya naiintindihan ko si tatay kung nandilim ang payapan niyang buhay mula nang namatay si nanay. Pero paano naman kami ni Kuya Bert na mga anak niya? Hindi ba siya gagawa ng paraan para sa amin? Mabaling ang atensyon niya, Papa Dudut. Lola, Manilin, apo. Ano yon? hindi pa ba uuwi si tatay? Aha? Uuwi yon. Binilang ko po kasi sa kalendaryo. Mag-iisang buwan na po siyang hindi umuwi eh. Hayaan mo, apo. Mamaya, pagka-uwi ng Kuya Bert mo, hahanapin namin ang tatay niyo. Baka nasa inuman lang ulit yon. Lola, Ano yon, apo? sabi po ng kapitbahay natin, hindi na raw po babalik si tatay. Iniwan na raw po niya tayo. Mga tsismosa talaga sila. Huwag kang lalapit ulit sa mga iyon, ha? Walang maitutulong ang mga iyon sa atin. Gusto lang nilang makitang nasisira ang buhay ng iba. Baka totoo naman po kasi ang sinasabi nila. Kasi kung gustong umuwi ni tatay, dapat dati pa. Tsaka konti na lang po yung naiiwang damit niya sa cabinet eh. Yung iniwan pa niya, yung mga hindi na niya sinusuot. Babalik yon, apo. May tiwala ako. Kung sakaling hindi na po siya babalik, paano po tayo? Makakayanan natin ito. May awa ang Diyos. Pwede po kayang bumali sa awa ng Diyos. Gutom na po kasi ako, Lola eh. Baka pwedeng ngayon na maawa ang Diyos. Tapos na kasi ang tanghali eh. Pero kahit almusal, hindi pa ako nakakakain. Nag-iisip pa ang lola mo kung saan tayo kukuha ng pambili ng pagkain, ha? Kahit ako, gutom na rin. Lola, Apo, nakautang ka ba sa ninang Joy mo? i-advance na lang daw niya ang regalo sa akin sa Pasko. Inabutan ka na niya ng aginaldo? Inabutan niya ako ng 1 kilong bigas, 2 sardinas, tsaka 1 pabulok na kamatis at sibuyas. Merry Christmas daw. Ay, nako, ayos na yan. Kaysa sa wala. Igigisa ko lang yung sardinas, ha? Yung kalahating kilo ng bigas, gagawin kong lugaw sa susunod na araw. Yung kalahati, kanin natin ngayon. Dadamihan ko na lang yung tubig ng kanin para mas umalsa at magmukhang marami. Pero Lola, ayaw niyo po ng basang kanin, di ba? Hindi na ngayon. Kailangan kong damihan ng tubig para may makain at mahigop kayong am. Am?
Eh di ba yun yung pinapainom sa mga batang walang pambili ng gatas? Ginagawa nyo naman kaming bata, Lola eh. Nakakawala ng matinding gutom ang Mabuti na yon kesa mabiting kayo sa pagkain. Kailangan nating magtipid ngayon lalo Iniwan na... na tayo ni tatay. Hindi tayo iniwan ni tatay. Babalik pa siya, sabi ni Lola. Baka nasa inuman lang daw siya. Sunduin nyo na mamaya, ah. Ano sinasabi mong babalik si tatay? Manilin, iniwan niya na tayo. Hindi totoo yan. Di ba, Lola? Ikaw ang nagsabi na babalik pa si tatay. Sabihin nyo na ang totoo, Lola. Huwag nyo nang paasahin to si Manilin. Oo na. Hindi na babalik ang tatay nyo dahil iniwan niya na tayo. Nahuli ko siya nung araw na tumakas siya habang tulog kayong dalawa. Hindi ko na siya hinabol kasi alam kong ayaw niya na rin dito. Kaya mula ngayon, wala nang kahit anong usapan tungkol sa tatay nyo para makalimutan na natin siya. Isipin nyo na lang nakasama na siya ng nanay nyo sa kabilang buhay para hindi na kayo umasa pa na makakabalik pa siya. Naiintindihan nyo ba? Kahit galit si Lola noon ay nakita ko pa rin sa mga mata niya ang lungkot sa pagkumpirma sa amin na iniwan na kami ni tatay. Para sa 13 anyos na batang katulad ko ay hindi yon madaling tanggapin at iproseso. Kakamatay lang ng nanay ko tapos ay tinakasan naman kami ni tatay dahil hindi niya makayanan ang kalungkutan. Parang hindi tama. Pero wala namang kaming magawa dahil sa pag-iwan ni tatay sa amin ay mas lalong lumungkot at humirap ang buhay namin. Mas lalong naging rebelde si Kuya Bert, pahirapan na siyang makausap na kahit si Lola ay sinukuan ng lapitan pa siya. Wala na rin kaming naging balita sa kanya maliban sa isang kumakalat na chismis na nagpunta na raw si tatay sa Maynila. Iniwan na niya kaming mga anak niya sa probinsya. Pagkatapos noon ay inisip na lang namin na patay na rin si tatay. Tuwing nagsisimba kami at nagtitirik ng kandila para sa kaluluwa ni nanay, ay dinadamay na rin namin si tatay. Nagtitirik na rin kami ng kandila para sa kanya para madaya na ang aming mga isipan. Napatay na rin si tatay. Ang hirap namang magluksa sa isang taong buhay pa pero mas piniling huwag magparamdam. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas ang 2 taon ay nasanay na kaming wala si tatay sa tabi natin. 15 anyos ako noong nagsimula na akong magtrabaho at tagabantay ako ng baby ng teacher ko. Kapalit noon ay siya ang nagpapaaral sa akin. Binibigay na rin niya ang mga tira-tira nilang pagkain para may maiuwi ako sa amin. Paminsan-minsan ay inaabutan ako ng kaunting barya para may abot ako kay Lola na panggastos namin sa bahay. Si Lola naman ay namumulot ng mga natapong palay sa kiskisan para merong kaming bigas. Naglalabandera na rin siya sa isang teacher ko, Papa Dudut. Nagtutulungan kami ni Lola para makaraos sa buhay. Maliban kay Kuya Bert. Mula noong inabandona kami ni tatay ay mas tumindi nga ang pagre-rebelde ni Kuya Bert. Halos hindi na ito umuuwi ng bahay. Lagi namin siyang sinusundo ni Lola sa mga pinupuntahan niyang inuman. Dati si Lola at Kuya Bert ang sumusundo kay tatay sa inuman. Pero ngayon, kami na ni Lola ang sumusundo kay Kuya Bert pag wasak na ito sa inuman. Hindi man umiimik at nagreklamo si Lola pero ramdam ko ang kalungkutan niya, Papa Dudut. Kaya hanggat maaari ay hindi ko siya binibigyan ng sama ng loob o masamang balita. Wala akong ibang ginagawa kundi ang protektahan ang nararamdaman ni Lola, Papa Dudut. Buong araw ako sa kiskisa ng palay. Pero wala pang isang saloptong napulot ko. Nakausap mo na ba ang mga guro mo? Wala ba talagang magpapalabas sa kanila? Kahit mga kurtina lang. Wala raw po eh. Kailangan daw nilang magtipid muna ngayon kasi madedelay din daw po yung pasahod sa kanila. Pag tinamaan ka nga naman ng malas. Problema nila sa sahod, pati tayong umaasa sa kanila, madadamay. Lola, Ano yon?
Sa susunod daw po na pasukan, hindi na raw muna ako pag-aaralin ng teacher ko. Kasi kapos din daw sila sa budget eh. Tsaka sabi nila, hindi na rin daw kailangan ng mag-aalaga sa anak niya. Sabay-sabay na talaga ang mga problema. Pasensya na po, Lola. Bakit ka naman humihingi ng pasensya, Apo? Hindi mo naman kasalanan tong nangyayari sa atin ngayon eh. Pasensya na po kasi wala akong maitutulong para gumaan ang buhay natin. Pambihira kang bata ka. Wala kang ang dapat gawin eh. 15 anyos ka pa lang. Bata ka pa lang at dapat pag-aaral lang ang inaatupag mo. Pero dahil may tatay kang batugan at makasarili, kaya andito ka ngayon sa tabi ko. Kasama kong namomroblema sa gastos. Akala ko po ba hindi na natin babanggitin si tatay? Pasensya ka na, Apo, ha? Nadala lang ako ng emosyon ko eh. Nakokonsensya lang ako na ikaw tong nagdaramdam dahil wala kang maitulong para mabuhay tayo. Hindi mo naman to obligasyon pero ikaw ang nakakaramdam ng hiya. Ay, kung meron lang sanang hiya ang tatay mo, wala tayo sa ganitong posisyon eh. Paano po kaya kung hanapin natin si tatay? Pumunta tayo ng Maynila. Apo, masyadong malawak ang Maynila. Hindi magiging madali ang paghahanap sa kanya. At hindi biro ang maghanap ng taong ayaw naman magpahanap. Hindi ko pa rin po kasi maintindihan kung bakit kailangan ni tatay namang iwan. Naalala mo pa ba yung sinabi ko sa'yo noon tungkol sa paraan ng mga tao para magpakita ng lungkot? Ay, may mga tao na kapag tinamaan ng lungkot, bigla na lang mangiiwan, bigla na lang tatakas. Malungkot din naman tayo, Lola. Pero bakit hindi tayo tumakas? Bakit hindi tayo ang nang iwan? Kasi kabilang tayo sa ibang mga tao na kapag nalulungkot, mas lumalaban. Kaya kahit mahirap, Manilin, lalaban tayo, ha, Apo? May mga araw na hindi tayo makakakain. May mga araw na magtsatsaga na naman tayo sa Pero sa mga araw na yon, samahan mo kong lumaban, ha? Kasi hindi ko makakaya ng lumaban ng mag-isa. Gusto ko kasama kita. Habang naglalakad ay may nadaanang kaming simbahan, Papa Dudut. Simbahan po yon na iba ang relihiyon. Pero pumasok kami para magdasal. Walang ibang laman ang dasal namin kundi bigyan kami ng Diyos ng kaunting pagkain para makatulog kami nang hindi kumakalam ang sikmura namin. Pagkalabas namin ng simbahan, may lumapit sa amin ang mga miyembro ng simbahan. Inabutan kami ng mga siopaw at juice. Extra daw nila yon mula sa outreach program na dinaluhan nila. Napangiti na lamang kami ni Lola, parang sinagot kaagad ng Diyos ang dasal namin sa pamamagitan ng ibang tao. Iba talaga kung gumalaw ang Diyos. May natira pang isang siopaw at balak naming ibigay yon kay Kuya Bert. Alam naming nasa inuman siya kaya hinahanap namin siya at pinuntahan namin. Mabilis lang namin siyang natunton. Nasa gilid siya ng riles at mukhang nasa kalagitnaan ng pagkalasing. Nakatayo pa naman at nakilala kami kaagad at pagkalapit namin ni Lola sa kanya ay nakiusap si Lola na sumabay na siyang umuwi sa amin dahil delikado na ang riles ng mga oras na yon. Inedyokan naman si Kuya Bert na mga kainuman niya na umuwi na kasama kami. Kinantsawan pa nga siya na parang paslit na sinusundo. Dumilim ang itsura ni Kuya Bert para itong nainsulto. Pagka-uwi ng bahay, doon niya ibinuhos ang pagkapahiya niya sa mga kainuman niya, Papa Dudut. Ayo, masaya na kayo maglola na napauwi niyo na ako.
Oo, masaya kami. Kasi makakatulog na kami ng hindi nag-aalala kung saang lupalop ka na naman ng mundo nakarating. Bakit kailangan nyo mag-alala? Eh alam nyo naman kung saan ako mahanap palagi, di ba? Kung saan may alak, nandun ako. Doon nyo ako maaamoy. Naku, ikaw talagang bata. Mabuti pa, Kuya Bert. Matulog ka na para mawala na yung kalasingan mo. Huwag mo nga akong utusan, Manilin, ha? Ako kuya mo. Hindi kita inuutusan. Gusto ko lang magpahinga ka para makapagpahinga na rin kami ni Lola. Eh, di magpahinga kayo. Kailangan ba may grupong pagpapahinga? Hawak ko ba yung mga talukap nyo sa mata para pigilan kayong matulog? Apo, gusto lang naming makasabay ka magpahinga. Gabi na rin. Nakakahiya sa mga kapitbahay kung madidinig nila tayong nagpapataasan pa ng boses dito. Gusto mo bang maging laman na naman tayo ng usapan dyan sa kanto? Ano ba pakialam nila? Hoy, mga chismoso't pakialamerong mga kapitbahay! Good evening! Kuya Bert, ano ba? Nag-e-eskandalo ka na naman eh. Kami na naman ni Lola ang mapapahiya sa ginagawa mo. Alam mo, para kasi nanay nung nabubuhay pa eh. Bungangera ka! Pagtimpla mo na nga lang ako ng kape ko. Abutan mo rin ako ng anumang pwedeng makutkot dun sa kusina. Dali na, Manilin! Alam mo, para kang si tatay. Ang sabi mo? Bert, Manilin, matulog na kayong dalawa, ha? Bukas din hindi nyo na maiisip to. Walang matutulog hanggat hindi ko natuturuan ng leksyon tong si Manilin. Bakit mo ako tuturuan ng leksyon? Eh di ba para yun sa mga nagkakamali? Wala namang mali sa sinabi ko ah. Totoo namang para ka ng si tatay. Basta gulero, lasinggero, walang kwenta. Bastos ka, bata ka! Bert! Bert, bakit mo sinaktan ang kapatid mo? Manilin! Manilin, Apo, ayos ka lang ba? Di lang yan ang aabutin mo, Manilin. Sa susunod na pastusin mo pa ako. Di kita pinastos! Nagsabi lang ako ng totoo! Tama na, Manilin. Ha? Parang awa mo na, Apo. Tama na, Apo. Nasasaktan ka ba sa katotohanan, Kuya Bert? Habang tumatagal, kumagaya ka na kay tatay. Wag na wag mo akong ikukumpara sa walang kwenta nating ama, ha? Hindi ako katulad niya. Tama na! Tama na ako! Bawiin mo ang sinabi mo! Hindi! Ayoko! Talagang gusto mong masaktan palalo, ha? Ako na lang ang babawi! Hindi ka katulad ng tatay mo, Bert! Hindi! Kaya tama na! Huwag na kayo magsakit ang magkapatid! Noong nabubuhay pa si nanay, madalas namin siyang kasama ni Kuya Bert sa paglalakad tuwing hapon. Ito ang paraan ni nanay para makausap kami ng kalmado ni Kuya Bert. Para may malaman siya tungkol sa mga pinagkakaabalahan at nararamdaman namin. Napakasaya noong buhay pa si nanay, Papa Dudut. Hindi kami nagtatrabaho ni Kuya Bert at ini-enjoy lang namin ang pagkabata. Lagi kami sa bubungan tuwing gabi at sinusubukang bilangin kung gaano karami ang mga bituin sa langit. Pero mula nang namatay si nanay ay hindi na kami umakyat pa ni Kuya Bert sa bubungan. At ewan ko kung bakit parang wala na akong nakikitang bituin sa kalangitan. Parang lagi na lang madilim. Paborito ni Kuya Bert si nanay, kay nanay nagsusumbong si Kuya Bert. Oras na magkausap na silang dalawa ay makikita mo na agad ang ngiti ni Kuya Bert. Pero mula noong namatay si nanay ay hindi ko na ulit nasilayan ang ngiti niya. Mas lalo lang nabaon sa limot ang mga ngiti ni Kuya Bert nang inabandona kami ni tatay. At hindi namin alam ni Lola kung posible pa kaming makapag-alok ng magandang dahilan para maibalik ni Kuya ang dating ngiti niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumaan ang 3 taon at wala pa rin nagbago sa kalagayan namin ni Lola at Kuya Bert. Kapos pa rin at hindi masaya. Mabuti na lamang talaga at meron kaming sariling bahay. Malit man ang aming bahay na minana pa namin sa lolo namin ay ayos lang. Kung wala ang bahay namin yon ay baka matagal na kaming naging palaboy. At sa paglipas nga ng mga taon ay naging ganap na akong dalaga. 18 at nasa tamang edad na ako para magdesisyon para sa sarili ko. At higit sa lahat ay para makakuha ng trabaho na may totoong pasahod.
Sa ika-18 na kaarawan ko nga, imbis na mag-celebrate ng aking debut ay mas pinili kong maghanap ng trabaho sa bayan. Pero wala akong nahanap. Dahil bukod sa hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ay wala rin daw akong masyadong experience sa mga totoong trabaho. Pauwi na sana ako sa amin nang biglang may lumapit sa akin na isang bakla. Isa raw siyang talent manager at inalok niya akong magtrabaho bilang isang modelo sa isang website daw. Wala akong alam at wala akong naiintindihan sa mga sinasabi niya. Hanggang sa pinaliwanag niya na malaki ang kikitain ko kapag nag-post ako ng mga sexy pictures sa website nila. Ang website nila ay tambayan ng mga ibang lahi. Noong una hindi po ako komportable sa trabahong inaalok niya pero noong binulong na niya kung magkano ang kikitain ko sa bawat post ko ng sexy picture, bigla ay parang gusto ko nang sunggaban ang alok nito. Pero kinailangan ko munang sabihin yon sa lola ko, Papa Dudut. Lola, nakauwi na po ako. Manilin! Akala ko gagabihin ka pa ng uwi. Nasuyod ko na po yung buong bayan. Nahirapan po akong maghanap ng trabaho. Hayaan mo, Apo. Sa susunod, meron na magtitiwala sa'yo na aluking ka ng trabaho. Ay, gutom ka na ba? Kasi may inabot sa aking pansit bihon yung mga taga-barangay hall. Natira daw nila mula sa birthday nung sekretarya ni Kapitan. Halika na, samahan mo akong kumain habang mainit pa yung pansit. Pero Lola, ang totoo po niyan meron pong nag-alok sa akin ng trabaho. Aha! Bakit hindi mo sinabi agad? Ayun naman pala! Saan ba yan, ha? Anong trabaho? Anong gagawin mo? Magkanong sahod? Malaki po ang pasahod. Doon ako sigurado. Salamat po, Diyos ko! Nagbuga rin lahat ng ipinagdasal natin. Makakaraos na tayo sa buhay, Apo! Sana nga po. Sana ito na po ang solusyon. Yan na talaga ang solusyon. Nako, makakatikim na ako ng kapeng barako. Hindi na ako magtsatsaga sa maligamgam na am. Ay, magkwento ka nga, Apo. Ano bang trabaho yan? Modeling po, Lola. Modeling? Yung magpapapicture po ako tapos ipopost sa internet. Yung parang artista ba? Ay, naku, mukhang sisikat ka riyan, Apo. Kailangan lagi kang maghilamos, ha, para hindi ka magka-pimple. Tapos, dalasan mong pagligo para hindi ka magkaroon ng libag. Ano bang klaseng mga litrato raw bang kukuhanan sa'yo? Lola, bale, sexy po. Sexy na pictures. Sexy na picture! Opo, tapos ipopost daw po sa internet. Pag nakita yun ng mga ibang lahi, pwede nilang bilhin yun. May komisyon ako sa bawat sexy picture na yun, Lola. Sabi nung baklang manager sa akin kanina, marami na raw siyang alaga na nakapagpatayo ng bahay dahil naging model sila. Gusto ko rin nun, Lola. Mapapalaki na natin tong bahay. Mapapalitan na natin yung mga butas na bubong. Makakabili na tayo ng bagong ref. Tsaka pupunuin ko yun lagi ng pagkain. At yung kape nyo, di ba? Matagal yun ang gustong makatikim ng kapeng barako. Makakabili na tayo nun kahit walang okasyon. Ganun kalaki ang kikitain ko sa pagmamodel, Lola. Apo, hindi ko yata gusto ang pagmamodel-model na yan, Parang mali, Maglalagay ka ng mga sexy na litrato sa computer? Sa internet po. Sa internet at pagpepiestahan nyo ng mga ibang lahi. Hindi naman pagpipiestahan, Lola. Hindi naman ako parang handa sa piyesta na matitikman nilang lahat. Alam mo na kung anong ibig kong sabihin, Apo. Di ba, Lola? Ang tagal na nating pinagdarasal na umasenso. Baka ito na po yung sagot ng Diyos sa mga dasal natin. Ito na yung blessing niya para sa atin. Ito yung sagot.
Yung magpapakita ka ng katawan mo sa ibang tao. Ay, kailan pa ginawang blessing yun ng Diyos, ha? Lola, kailangan ko tong tanggapin. Kasi kung hindi, anong kakainin natin bukas? Kaya niyo pa bang humarap sa mga tindahan dito sa barangay natin para mangutang? Kaya niyo pa bang tiisin yung masasakit nilang salita at irap habang inaabutan kayo ng mumurahing sardinas? Kasi ako, Lola, ayoko na. Para maiba naman ang kapalaran natin. Maiba ang kapalaran. Gusto mo nang makasalan ng kapalaran. Yun ba, Manilin? Ako ayoko. Hindi ko hahayaan na gamitin mo ang katawan mo para mabuhay tayo. Hindi bali nang may butas ang bubungan natin. Hindi bali nang hindi ako makatikim ng kapeng barako o makaranas ng ref na puno. Kahit pa mas lumabo ang mga mata ko kakapulot ng mga butil ng palay sa kiskisan. Ayos lang. Basta wag mo lang ihain ang katawan mo sa ibang tao. Yun na nga ang kinakatakutan ko, Papa Dudut. Ang pagtanggi ni Lola sa plano ko. Wala rin naman akong nagawa at sinunod ko pa rin ang gusto niya. Masyado nang maraming pinagdaanan si Lola sa buhay. Ayoko na yung dagdagan pa, kaya naman blinak ko na rin ang number ng baklang manager na nakausap ko. Para hindi na ako matukso na lapitan siya para ibenta ang mga picture ng hubad na katawan ko. Habang tumatagal ay naiintindihan ko na si Lola mahirap ang buhay, oo, pero hindi magandang solusyon ang iladlad ko ang hubad kong katawan sa ibang tao para pagnasaan. Kaya naman bumalik na lamang ako sa mas alam kong trabaho, ang maging kasambahay. Maswerte na lang at natanggap akong kasambahay sa isang konsihal namin. Ayos na ang pasahod, stay in ako at 2 araw lang ang day off ko sa loob ng 1 buwan. At ginagamit ko ang day off na yon para umuwi kay Lola at iabot ang naipong kong sahod. Halos lahat ng sahod ko ay inaabot ko kay Lola dahil wala naman akong ginagastos sa trabaho ko. Libre naman po ang lahat, Papa Dudut. Kaya natutuwa si Lola kasi nagkakaroon na ng laman ang ref namin kahit na hindi yon masyadong napupuno tulad ng pangarap namin. Hindi na rin niya sinosobrahan ang tubig ng sinaing para magkaroon ng am. Kahit papaano ay umaayos na ang buhay namin. Hanggang isang araw sa pag-uwi ko sa bahay ay ginulat ako ng mga nabalitaan ko. Asan nga po pala si Kuya Bert? Tawagin na po natin para sabay-sabay na tayong kumain. Manilin, Apo, Bakit po, Lola? mag-iisang buwan na kasing hindi umuwi ang Kuya Bert mo. Ano? Baka nasa inuman lang ulit yun. Alam niyo namang kailangang laging sunduin yun para makauwi eh. Ay nako, tara po at sunduin na natin siya para makakain na po tayo. Puntahan ko ng lahat ng tinatambayan niya tuwing nakikipag-inuman siya. Wala siya roon. Kahit sa Riles, wala. Di, sa pulis siya na tayo lumapit. Magpatulong tayo para mahanap si Kuya Bert. Naku naman, Lola. Bakit kasi ngayon nyo lang to sinabi sa akin? Binilhan ko nga kayo ng cellphone para balitaan nyo ako sa mga nangyayari dito sa bahay habang wala ako eh. Ayaw lang kitang mag-alala sa paglalayas ng Kuya Bert mo. Paglalayas? Ibig nyong sabihin, alam nyong naglayas si Kuya Bert? Oo, Apo. Bakit daw? Nag-away ba kayo ulit? Anong nangyari? Kasi, Apo, may bumalik dito. Bumalik? Ay, nandito na ako. Umutang ako ng pakbet para makakain naman tayo ng gulay. Bayaran nyo na lang kapag nagpadala ulit si Manilin. Tay, anong ginagawa mo rito? Manilin, anak. Mabutit, nakauwi ka na. Lola, anong nangyayari? Bakit nandito si tatay? Nay, hindi nyo ba nasabi kay Manilin na bumalik na ako? Manilin. Lola, bakit niyo pinabalik si tatay? Kasi naaawa naman ako sa tatay mo at sa bagong pamilya niya. May pamilya ka na, tay? Oo, Manilin. May nakilala ako sa Maynila nung lumayas ako rito. May isa na kaming anak. May kapatid ka na ulit. At dito sila tumitira ngayon, Manilin. Habang naghahanap pa ng trabaho ang bagong asawa ng tatay mo.
Nalaman ko na maayos daw ang pasahod sa'yo bilang kasambahay, ha? Kaya nagpapasalamat ako kasi nakakatulong ang sahod mo para maambunan kami ng pamilya ko. Salamat, Manilyn, ha? Salamat at hindi ka gumaya dun sa kuya mong si Bert. Mayabang, walang utang na loob ang kuya mong yun. Alam mo bang ang sasakit ng mga sinabi niya sa akin nung pinatuloy ako rito ng lola nyo? Ayun, nung walang kumampi sa kanya, lumayas bigla. Mabuti na rin yun para mabawasan naman ang pinapalamon mo rito sa bahay. Balita ko lumaking basagulero yung Bert na yun. Mabuti na lang, meron pa akong anak na katulad mo. Matino at saka responsable. Kaya, Manilyn anak, huwag ka sanang magbabago ha. Maging mapagbigay ka pa rin sana lalo sa akin at tatay mo. Wala na akong ibang makakapitan kundi ikaw lang. Masyado na akong matanda para maghanap ng trabaho. Hindi kagaya ng mga teleseryeng napapanood natin sa telebisyon ay walang naging sigawan at sumbatan. Walang sakitan, tahimik kong pinakinggan ang mga nakakasukang linya ni tatay. Ang kapal ng mukha niya, yun lang ang pumapasok sa isipan ko noon. Ang kapal ng mukha niya para bumalik noong alam niyang may mapapakinabangan na siya sa akin. Samantalang nung hirap na hirap kami ni na Lola ay hindi siya nagpakita. Hindi siya nagpakaama. Napansin ni Lola ang pananahimik ko. Alam niya marahil na yon ang paraan ko ng pagpapakita ng kalungkutan. Ang manahimik. Alam din niyang hindi ako komportable sa pagtanggap niya ulit kay tatay at sa bagong pamilya nito sa bahay namin. Kinausap niya ako ng masinsinan sa kwarto at inihingi niya ng tawad ang pagdidesisyon niya nang hindi nagsasabi sa akin. Napaiyak na lamang ako. Wala naman akong nagawa, gusto ni Lola na tumira roon si tatay at ang bagong pamilya nito dahil nalulungkot siyang mag-isa lalo't wala na ako roon madalas. Tapos bigla pang nawala si Kuya Bert. Naguguluhan tuloy ako. Kailangan ko na bang tanggapin si tatay pabalik sa buhay namin? Kailangan ko na ba siyang patawarin? Kasi sa totoo lang, hindi ko pa kaya. Tuwing nakikita ko siya ay kumukulo ang dugo ko lalo na kapag naaalala ko kung paano niya kami inabandona noong mga panahon na nagluluksa kami kay nanay at noong mga panahong wala kaming makain. Pero masaya si Lola tuwing kasama si tatay at ang bagong pamilya niya. Hindi ko naman pwedeng ipagkait yon kay Lola lalo't yon ang unang beses na nakarelax na rin siya sa buhay at nakakabawi na rin sa saya. Pero paano naman ako, Papa Dudut? Malungkot pa rin ako at masama ang loob sa ginawa ni tatay sa amin. Ano po ang gagawin ko, Papa Dudut? Ako nga rin po pala ay ang bumubuhay sa bagong pamilya ni tatay dahil mas pinili na ngayon ni tatay na huwag nang magtrabaho dahil nalaman niya ang sahod ko bilang kasambahay. Naisip niyang kaya naman daw nilang pagkasyahin ang sahod na ibinibigay ko sa kanilang lahat. Ano po ba ang dapat kong gawin, Papa Dudut? Sana po ay matulungan ninyo ako at ng inyong mga tagapakinig. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Manilyn. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nakakatuwa ang pakiramdam kapag meron kang inspirasyon sa buhay. Mas nagiging masigla ka sa pagtatrabaho o pag-aaral. Para bang bumibilis ang oras kapag kasama mo ang iyong hinahangaan. Kahit na hindi niya ito alam. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang magmahal
ng palihim. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga kabarangay na nakatutok ngayon sa Barangay LS. Para pakinggan ang tampok na kwento ngayon sa Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jam. 35 years old na sa ngayon at ito ang kwento ko na nangyari nung ako ay 30 pa lamang. 5 taon na nakakalipas mula noon, sa dating trabaho ko sa isang ahensya ng gobyerno ay nakilala ko si Rico. Sa pagbabalik alaala ko noon ay may kakaiba akong pakiramdam. Sa unang pagkakataon pa lamang na makita ko siya ay naramdaman ko kaagad ang love at first sight. First time kong ma-love at first sight, kaya hindi ko maunawaan ang aking nararamdaman noong panahong yon. Alam ko na lalaki ako at feeling ko noon ay hindi normal para sa isang lalaki na magkaroon ng pagkagusto sa kapwa lalaki o pwedeng sinasabi ko lang yon sa sarili ko para patayin ang nararamdaman ko para sa kanya. Nangyari ang unang pagkikita namin ni Rico nang dumalaw ako sa dati kong pinagtatrabahuhan na kung saan ay siya ay isang bagong empleyado. Si Dada na aking kaibigan na doon pa din nagtatrabaho, siya ang tanging nakakaalam ng aking pagkatao. Kaya nang dalawin ko siya ay ewan ko kung sinasadya niya, pero siya din na nagpakilala sa akin kay Rico. Hindi ko din alam kung napapraning lang ba ako o kung totoo ang nararamdaman ko na crush ko si Rico. Papadudot, unang beses pa lamang namin na mag-usap ay nagulat ako na alam niya ang mga social media accounts ko at nag-friend request at nag-follow siya sa mga ito. Parang ang haba ng buhok ko at munti kong matapakan ng mga panahong yon, Papa Dudut. Magandang umaga po, Sir Jam. Oh, hi. Good morning. Sana magandang araw mo. Likewise po, sir. Sana kayo rin. Kamusta ang unang linggo mo? Okay lang, sir. Medyo naninibago pa lang po. Bakit naman? Kasi iba po ang nature ng job. Diretsuhin mo nga ako. GRO ka ba dati dahil ibang nature ng job mo? GRO? Ano po yun, Sir Jam? Guest Relation Officer? Ah, okay. You mean nagtatrabaho sa bar? Nako, hindi po, no? Okay, fine. Sabi mo eh. So ano nga ang dati mong trabaho? Freelance model po ako, sir. Pero ngayon, side hustle ko na lang kasi may regular job na ako dito. Regular job? Hoy, huwag ka mag-a-assume. Contractual ka pa lang. Oo nga pala. Biro lang. Pero balik tayo sa usapan natin. Kamusta ang unang linggo mo? Sir, paulit-ulit po ba tayo? Ha? Biro lang din po. Okay naman po, Sir Jam. Kinakapa-kapa ko pa ang trabaho. Sabi ko nga po kanina, medyo naninibago. Anong kinakapa mo? Pardon, sir? Ay, wala. So ano na nga ulit ang trabaho mo dati? Sir naman eh, freelance model po. Ay, oo nga pala. Pero pagdating sa'yo, hindi ako nakakalimot. Ano yon, sir? Wala. Sige, hindi na ako magtatagal. Babalik na ako sa opisina at may tatapusin lang akong tao. Gusto mo isunod pa kita? Charot! Pakisabi na lang kay Dada umalis na ako. Hindi nyo na siya hihintayin? Hindi naman siyang ipinunta ko. Po? Wala. Ang sabi ko, ikaw, dapat galingan mo sa trabaho mo dito. Kasi kapag ako na ang section head mo, papahirapan talaga kita. Tiyos! Buti na lang pala, hindi kayo ang naging section head ko. Basta galingan mo para magtagal ka dito. Para madalaw kita palagi. Sir? Sabi ko, aalis na ako. Ingat, sir. Ay, sir, siya nga pala. Check mo notification mo. Nag-send po kasi ako ng friend request sa mga social media accounts mo at na-follow ko na rin. Ang dami mo na palang followers, ha? Stalker ka ba? Buti na lang cute ka. Ano ka mo, sir? Paano mo naman nalaman ng mga social media accounts ko? Ano po yung cute? Anong cute? Ewan ko. Kung ano-ano nadidinig mo. Pero kung tinatanong mo ako kung cute ka sa tingin ko,
Medyo mataas standards ko eh. Grabe ka sa akin, Sir Jam. Hoy, joke lang. Baka magtampo ka na sa akin at di mo na ako pansinin ha? Medyo sobra po kasi yung nasabi nyo. Pakibawi na lang po sa pamamagitan ng pagsasabing cute ako. Alam mo, chinichika mo naman ako eh. Bumalik ka na nga dun sa desk mo. Ingat, sir. Okay, fine. Very good. Bye. Hindi nagtagal ay naging magkaibigan kami ni Rico Papadudot. Mas napadalas na rin ang pagbisita ko sa dating opisina ko, pero hindi ito dahil na-miss ko ang dati kong trabaho, kundi dahil pakiramdam ko ay nabubuo ang araw ko kapag nakakasama at nakakausap ko si Rico. Tuwing buwibisita ako sa opisina nila ay palagi akong nagpapabango, naghahanda ng mga joke at banat. Gusto ko po kasi na masaya si Rico kapag nandun ako, at minsan nga inaasar ko si Rico para mapansin niya ako. Hanggang isang araw ay in-invite niya ako na magkape sa baba ng kanilang opisina. Papadudot, aarte pa ba ako? Siyempre, agad akong pumayag. Saka isa pa ay libre naman niya. E di bongga po, hindi ba? Pero noong nasa coffee shop na kami, nagulat ako dahil ako palang magbabayad ng in-order namin. Hindi ko na nakuhang mag-react kasi mukhang may problema si Rico. At dahil concerned ako sa kanya, ay ako na nga ang nanlibre at pinakinggan ko siya, Papadudot. Rico, ano nakain mo't inimbitahan mo ko na magkape? Ikaw? Excuse me? Teka, libre ba to? Hindi. Hindi pa kami sumasahod. Di ba nga, COS ako? Sa susunod na buwan pa ako sa sahod. Kanya-kanya pala to? Papalibre po muna sana ako eh. Kasi nga po... Sa susunod na buwan pa ang sahod mo. Ang tagal ah. Sige, kausapin ko si Dada para itanong niya sa HR and i-follow up niya ang salary mo. Talaga, sir? Hulog ka talaga ng langit sa akin? No problem. Pero in fairness sa order mo ah. Oo, sir. Isang hot matcha at isang pasta lang. Wow ha, matcha at pasta lang. Hiyang-hiya naman ako sa'yo at mukhang gutom na gutom ah. Hindi pa kasi ako kumakain simula kanina. IF ako eh. Intermittent fasting mo mukha mo. Sabihin mo ka mo wala kang pera. Wala nga po, di ba? Sandali, kung ako manlilibre, bakit hindi ako siningil nung umorder tayo dun? Kilala ako dito, sir. Kaya pwedeng maya-maya nyo na bayaran. Ay iba ka. O siya, eat well po ha. Kain ka na rin, Sir Jam. Don't mind me. Nakikita lang kitang kumakain, busog na ako. Ay sus, ito, tikman mo. Sarap. Ganon? Isusubo tapos babawiin? Well, hindi pa naman bayad yan kaya bayaran mo na lang. Joke lang. Wala nga akong pera eh. Ang lakas makaaya ha? Tapos walang pera? Itong si Sir Jam, ang daming kuda. So ito na nga, may sasabihin ako sa'yo. Manliligaw ka? Joke lang. Wait, reserve mo yan at padating na ang order ko. Here's your order, sir. Enjoy po. Wow, mukhang masarap. O siya, anong sasabihin mo? Sir Jam, may problema kasi ako eh. Financial. Alam mo naman na hindi pa ako sumasahod. Sinabi mo na kanina yan. Magbabaka sakali sana ako na dun tumira sa'yo ng pansamantala. Medyo nabibigatan na kasi ako sa upa ko sa apartment. Nasa 5,500 pesos din ang bayad. Labas pa dun ang tubig at ilaw. Kung okay lang naman sa'yo. Straight to the point ha? Akala ko naman kung ano na. Pag-iisipan ko muna ha. Kasi sa totoo lang, hindi ako sanay na may kasama. Sige, Sir Jam. Nagbabaka sakali lang naman kung papayag ka. Kahit ako na magluluto para sa'yo. Magaling pa naman ako magluto. Oh, interesting. Kailan mo ba balak lumipat? Ibig sabihin, pumapayag ka? Hoy, wag assuming. Tinatanong ko lang kung kailan. Sir naman eh. Mukhang pinapaasa mo ako. Sige na nga. Mukhang mabait ka naman. Maraming salamat, Sir Jam. Tatanawin kong utang na loob to. Sandali, hindi ako makahinga. Ay, sorry. Ano ka ba? Gusto ko nga wag makahinga eh. Chos!
Sa totoo lang, Papa Dudut, ay unti-unti nang nahuhulog ang loob ko kay Rico. Dinadaan ko lang sa biro pero half-men po ang mga yon. Sa totoo lang ay medyo makapal ang mukha ni Rico pero sa kabilang banda ay maganda naman sa tao ang diretsahang magsalita. Hindi ko din alam kung bakit ang bilis kong pumayag sa pakiusap niya. Yun ang unang beses sa buhay ko na magkakaroon ng roommate at hindi ako sanay na may kasama. Lalo pat ang makakasama ko ay ang lalaking hinahangaan ko. Papa Dudut, totoo po humahanga lamang ako sa kanya kasi crush ko siya. Paghanga lang yon, hindi po ba? Buti na lamang at meron akong extra na higaan na magagamit ni Rico. Kaya hindi niya kailangang tumabi sa akin. Lalo na't studio type lang ang aking apartment. Pero pwede naman sana siyang tumabi kung sakali. Sino naman po ba ako para hindi pumayag na mag-share kami ng higaan? Higaan lang naman yon. Ipagdadamot ko pa ba, Papa Dudut? Pero biro lang. Masaya lamang kasi ako ng araw na yon. Alam mo, Papa Dudut, kapag kasama ko si Rico, noong mga panahong yun ay parang ang liwa-liwanag lagi ng paligid. Ang boses niya ay parang anghel sa pandinig ko. Ewan nga po kung bakit parang nakakalimutan ko ang prinsipyo ko pagdating sa lalaki. Ewan po kung bakit parang may kapangyarihan ang boses ni Rico at napapayag niya ako sa mga hiling niya sa akin ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasaya ko, Papa Dudut, dahil kasama ko na sa isang bubong ang dating iniinis ko lang at kinukulit ko sa opisina nila. Mas lalo ko na pressure dahil baka maubusan ako ng mga biro at pangasar kay Rico. At eto pa, natutunan ko na ring magluto kaya minsan ako ang nagluluto ng brunch naming dalawa. Pero nahuli niya ako minsan na nanonood ng mga tutorial sa laptop ko kaya booking ako na feeling chef lang pala. Pero si Rico ay legit na marunong at magaling magluto, Papa Dudut. Minsan ay gumagawa pa siya ng pizza tuwing merienda at ako naman ang nagluluto para sa hapunan. Medyo feeling prinsesa ako sa mga ganung bagay at feeling lang naman. At sinasarili ko lamang. Never po akong nagpabebe. Masaya ang mga araw namin pero kalaunan ay napansin ko na madalas na lumalabas si Rico kapag gabi na. Marami akong natuklasan na may iba't ibang babaeng minimit si Rico at dinadala niya ang mga ito sa isang lugar. Hindi ko napigilang sundan sila at pakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Kinabahan ako noon kasi baka mahuli ako ni Rico na sinusundan ko sila. Pero napagtanto ko na bahagi ng buhay niya yon, kaya tinigilan ko na ang pagsunod. Patuloy pa rin ang paglabas ni Rico sa gabi at akala niya ay hindi ko napapansin dahil nagpapanggap akong tulog. Isang beses nasumpungan kong sundan muli si Rico at laking gulat ko nang makita kong iba na naman ang kanyang kasama. Umupo sila sa isang waiting shed habang hinihintay ang pampasaherong tricycle at nag-usap. Sa ilang beses kong pagsunod kay Rico, yun lang ang babaeng nagtatrabaho sa drugstore na kakaiba kong tratuhin ni Rico. Iba kesa sa mga nauna kong sinundan, Papa Dudut. Kamusta naman ang araw mo sa trabaho? At mukhang pagod ka. Oo, no. Ikaw ba naman nakatayo buong araw? Tumayo? Bawal kasing umupo eh. Lalo pat nasa counter at kakapromote ko lang as PA. PA? You mean pharmacist assistant? Dapat pala tayong mag-celebrate. Gusto mo kumain muna tayo? Sagot ko. Wag na, Rico. Itago mo na lang yung pera mo. Ako na lang ang manlilibre sa'yo. Pero next time na ha. Sa sahod ko na lang, promise. Sige, ikaw bahala. Once again, congratulations. I'm so proud of you, mahal. Nga pala, kamusta na yung proposal ko sa'yo? Proposal? Wala ka naman sinasabing business proposal eh. Hindi, iba yun. Yung about sa kasal. Seryoso ako sa sinabi ko. Kapag makaipon na ako, itutuloy ko na ang kasal natin. Kasal ka dyan. Hindi ka pa nga nag-propose? Ganun ba? Gusto mo ngayon na?
Oh, andiyan ka na naman. Basta, bubuo tayo ng masayang pamilya. Magpapatayo tayo ng bahay na sakto lang sa atin. Tapos 10 anak. Bubuo ka ba ng isang basketball team? Bakit hindi pa isang dosena? Okay lang? Loko? 4 lang siguro. O sige, mahal. Ikaw ang bahala. Basta may junior ako Ang dami mo ring ime, no? Sana magkatotoo ang mga sinasabi mo. Oo naman. Lahat ng sinasabi ko, tinutupad ko. Mukhang wala ka atang tiwala sa akin, mahal eh. Hindi naman sa ganun, Rico. Ayoko lang kasi na umaasa sa wala. Alam mo naman ang mga pinagdaanan ko sa ex ko, di ba? Basta, mahal. Ito lang ang tatandaan mo. Mahal na mahal kita. At lahat ng sinasabi ko sa'yo, magkakatotoo. Basta, magtiwala ka lang ha. Kapag ikaw hindi mo yan tinupad at niloko mo ko, makakatikim ka talaga sa akin. Makakatikim? Mukhang gusto ko yan Alam mo, Rico, puro ka kalokohan. Hindi ko na alam kung baka pinagtitripan mo lang ako eh. Totoo nga. Kapag makaipon na ako, tutuparin ko lahat ng yun. Promise. Kung makakaipon ka na, edi matagal pa yun. Konti na lang at mabubuo ko na ang iniipon ko para sa kasal natin. Huwag ka lang mainip, mahal ha. Yes, mahal. Magtitiwala ako sa'yo. Oh, ayun na pala ang iniintay natin. Si Manong. Ano Glenn, tara? Okay, tara. Para makapagpahinga na rin tayo, mahal. Mahal? Di kaya jowa niya to? First time kong may narinig na tinawag niya tong mahal Sa ilang beses ko ng pagsunod kay Rico, wala naman siyang call sign o terms of endearment sa mga babae niya. Sa mga oras na yon, Papa Dudut, ay hindi ko alam kung bakit ako nakikinig sa likod ng waiting shed. Pero dinig na dinig ko na niyaya ni Rico na magpakasal ang babaeng yon. Isa pa ay ang dami niyang pinangako sa kanya. Oo nga at crush ko si Rico pero hindi naman ako nag-iilusyon na ako ang mamahalin niya. Isa pa ay unti-unting parang kapatid na lamang ang nararamdaman ko para sa kanya ng mga panahong yon. Kaya hindi ko alam kung ang nararamdaman ko ba ay selos o inis o pagdududa. Siguro nung una ay selos na napalitan ng awa dahil sa kahihinatnan ng kanyang mga gawain. Kahit na seryoso na siya sa ibang babae ay patuloy pa rin siyang nagloloko at ang mga ginagawa niya ay panloloko sa mga babae na mga dinadala niya sa motel. Oo, Papa Dudut, may mga pagkakataon na nakita ko si Rico na dinala sa motel yung mga babaeng kinita niya. Napag-alaman ko pa na minsang uma-absent ito sa trabaho para lamang siguro'y gumawa ng mga kalokohan. Hindi ko na sila sinundan pa pero nakakasigurado ako na ihahatid ni Rico diretso pa uwi ang babaeng yon kasi napansin ko na yung babaeng yon lang ang hindi dinala ni Rico sa motel. Pero minsang hindi ko sinasadyang umuwi ng maaga. Pagpasok ko sa apartment ay naabutan ko sina Rico at Glendy na hubot-hubad. Nagkagulatan pa kaming tatlo. Natulala at nanigas ako sa kinakatayuan ko at sila naman ay agad na nagbihes, Papa Dudut. Ano ba naman yan, Rico? Dito talaga sa bahay ko? Rico, ano nangyayari? Sino siya? Hindi ba nasabi sa'yo, te? Bakit ganyan ka magsalita? Bading ka? Hoy, wag mo ako mabading-bading Ang kapal mo naman na sumama ka dito. Hindi na kayo nahiya. Hindi ba dapat ikaw ang mas mahiya? Ay, iba ka din talaga, te. Totoo naman eh. Papasok ka ng ganun-ganun lang. Hindi ka tinuruan kumatok? Wow talaga. Ikaw pang matapang? Kabastusan ang ginawa mo. Pwede kang kasuhan. Sa katunayan, ako ang dapat magkaso. Pwede ko kayong kasuhan eh. Kakasuhan ko kayo ng trespassing dahil wala kayong consent na pumasok sa bahay ko. Rico, naguguluhan ako. Sino ba siya? Anong sinasabi niya? Wala. Si Jam yan, ka-roommate ko lang. Nakikitira lang siya sa akin. Jam, mamaya na tayo mag-usap. Roommate? Nakikitira? Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Pwede ba, tigilan mo yung pagsiselos mo? Wala naman tayong relasyon Ano? Huwag mo ko binabastos
Kung sabihin ko kaya sa kasama mo na playboy ka at gabi-gabi lumalabas ka para i-meet up ang mga babae mo. At ito pa, sinasama mo sa motel. Ha? Jam, huwag kang gumawa ng storya. Mas lalo mo lang pinapalaki ang problema. At ako pa ngayon ang nagpapalaki ng problema? Sino ba dito ang trespassing at nanggulo sa dating tahimik na buhay ko? Di ba ikaw? Nakiusap ka na makikitira ka sa akin para makaipon ka. At ngayon ito pang igaganti mo sa akin? Ang kapal naman ng mukha mo, Rico. Rico, totoo ba ang sinasabi niya? Tama ka na nga, Jam. Kanina ka pa eh. Gumagawa ka na ng storya. Alam ng Panginoon kung sino nagsasabi sa atin ng totoo, Rico. Oo, at ako ang nagsasabi ng totoo. Gumagawa ka lang naman ng storya eh. Wow ha? Ako pa ngayon ang gumagawa ng istorya. Mahiya ka naman, Rico, sa mga pinagsasabi mo. Please, Jam, tumahimik ka na. Alam ko naman bakit ka nagagalit eh. Dahil may gusto ka sa akin, bakla ka. Alam mo, matagal ko nang alam yan, Jam. Pinapakisamahan na lang kita dahil nakikitira ako sa'yo. Oo, totoo nagkagusto ko sa'yo dati. At unti-unting nawala yon nung tumira ka na dito sa akin. Napalitan niyo ng malasakit at tinuring na lamang kita bilang kapatid. Naawa lang ako sa'yo nun, Rico. Kaya kita pinahintulutan tumira sa akin. At ito pang igaganti mo sa akin, ha? Aalis na ako at huwag niyo na akong idamay sa problema niyo. Glenn, makinig ka naman sa akin oh. Let me explain. Ang gusto ko, explain mo yung sinasabi niya. May mga babae ka ba? Huwag kang makinig sa kanya. Bahala ka na sa buhay mo, Rico. Sinungaling ka. Hindi ko inaasahan na magagawa mo to sa akin. Akala ko pa naman nagsasabi ka ng totoo. Baka nga ibang Rico pa tong kausap ko eh. Umamin ka. Totoo ba ang lahat ng sinabi niya? Umamin ka! Oo, Glenn, pero... Wala nang pero-pero! Diyan ka na! Manluloko ka! Akala ko ako lang! Diyan ka na! Glendy! O ano? Ba't ka tumahimik? Masaya ka na, ha? Tingnan mo ang nangyari. Iniwan na ako ng babaeng pinakamamahal ko. Kung hindi ka lang naging epal, edi sana hindi mangyayari to. Hindi ko akalain, Papa Dudut, na mauuwi kami sa pag-aaway ni Rico. Maayos naman ang pakikisama ko sa kanya kaya isang palaisipan sa akin kung bakit niya nagawa yon. Normal lang naman na sa babae at lalaki ang ginawa nila. Pero yung sa bahay ko, ginawa yon tapos ay ako pa yung mali ay ibang usapan naman po yun. Umalis si Rico pero bago siya umalis ay sinumbatan pa niya ako. Ako pa talaga ang nasumbatan. Pero hindi ko na lamang pinatulan kasi sa totoo lang ay nakakabobo. Yung parang bola na ipapasa niya sa akin yung sisi. Nang makaalis si Rico ay napahiga na lamang ako sa kama. Ang daming iniisip at isa doon ay ang landlady ko. Siguradong nadinig niya ang iskandalo. Iba pa ang hiya ko naman sa mga kapitbahay ko. Marahil yun na nga ang katapusan ng aming pagkakaibigan at bilang roommates ni Rico. 2 buwan nang lumipas ay hindi ko na nakita si Ricong muli. At nakausap ko ang kaibigan kong si Dada na boss ni Rico sa trabaho. Wala na pala si Rico sa pinagtatrabahuhan nito dahil sa madalas na pag-absent niya ay tinanggal siya sa trabaho. Naawa ako sa kalagayan ni Rico ng panahon na yon, Papa Dudut. Pero hindi ko na alam kung paano siya mahahanap. Isang araw ay may kumatok sa pintuan ng apartment ko at laking Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pagkalipas ng 2 buwan ay may kumatok sa pinto ng aking apartment. At nang binuksan ko ito ay nakita ko si Glendy, ang babaeng kasama ni Rico ng gabing masira ang pagkakaibigan naming dalawa. Hindi ko sana siya gustong pabuksan ng mga oras na yon dahil galit pa rin ako sa kanya. Pero hindi ko natiis kaya hinarap ko pa rin siya at pagbukas ng pinto ay agad ko siyang nasigawan. Tumahimik na lamang siya at hindi niya ako sinigawan pabalik. Maya-maya ay may isang kapitbahay na dumaan sa tapat ng pinto ko at nakilala si Glendy bilang ang babaeng nag-iskandalo dati. Pinagsabihan siya ng aking kapitbahay ng medyo mga masasakit na mga salitang binitawan nito kay Glendy. Halos maiyak siya sa sinabi ng aking kapitbahay na kesyo malandi siya at sa bahay pa ng iba gumagawa ng himala. At dahil doon ay naawa naman ako kaya napilitan akong papasukin si Glendy para tantanan ng kapitbahay ko. Pero hindi lang doon ang awa na naramdaman ko nang pumasok siya sa loob ng tinutuluyan ko.
Hindi ko alam kung ano pero naaawa ko sa kanya ng husto. Walang sarcasm yon, Papa Dudut, kasi parang hindi maganda ang dala niyang balita ng mga oras na yon. Bakit ba pumunta ka pa dito? Kung hinahanap mo si Rico, hindi na siya dito nakatira. Nako, kung ano man yung problema niyo ni Rico, labas na ako dyan, Glenn. Hindi ako naparito para maghatid ng gulo. Sa katunayan, hinahanap ko talaga si Rico. Nasaan na kaya siya? Saan siya lumipat? Hindi ko alam. Wala na kaming komunikasyon matapos yung araw na nag-iskandalo tayong tatlo. Humihingi ako ng tawad sa nangyari noon. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko sa iyo noon, ha? Ano pa nga ba? Ang tagal na din naman nun eh. Eh di kalimutan na lang natin. Salamat. Jam? Hindi kasi tayo na ipakilala ng maayos. Oo, Jam nga. At ikaw si Glenn D o Glenn. O tawagan nyo lang ni Rico ang Glenn. Glenn talaga ang nickname ko sa lahat, hindi lang kay Rico. Pasensya ka na pala kung magulo ngayon dito sa apartment ko. Wala kasi ako sa tamang katinuan ngayon para maglinis. Sa dami rin ng mga problemang iniisip. Okay lang, Jam. Hindi naman ako magtatagal. Pero itatanong ko lang uli kung may ideya ka kung saan na kaya si Rico ngayon. Ewan ko. 2 buwan na rin nung huli ko siyang nakita simula nung nag-away tayo. Actually, kinokontak ko rin siya eh, pero hindi sumasagot. Nalaman ko nga na nasisante siya sa pinagkatrabahuhan niya. Ikaw ba? Hindi mo na rin ba siya nakontak? Hindi na eh. Actually, ako yung nagtago noon. Pero nung mapagpasyahan ko siyang kontakin, wala na. Hindi niya na sinasagot ang telepono niya. Ganon din siya sa akin. Natanggal pala siya sa trabaho. Paano kaya siya nabubuhay? Sa palagay ko, nagpalit siya ng SIM card. Baka nga. Di bale. Susubukan kong kontakin. Magtatanong ako sa iba pa naming mga kaibigan. Sa totoo lang, Jam, naaawa rin ako sa kalagayan ni Rico. At nalaman ko pa na nasisante siya sa pinagtatrabahuhan niya. Baka kaya siguro siya nagpabaya sa trabaho dahil sa mga nangyari. Oo. Siguro hindi niya rin kinaya mga nangyari. Siya nga pala. Ano ba sana pakay mo sa kanya? Makikipagbalikan ka ba sa kanya? Hindi. Pumarito ako dahil gusto ko lang magpaalam. Magpaalam? If you don't mind, anong sasabihin mo sa kanya? Magpapaalam lang sana ako sa kanya na aalis na ako at pupunta muna sa ibang bansa. Jam, huwag ka magugulat. Buntis ako at si Rico ang ama. Totoo bang narinig ko, Glenn? Nabuntis ka? At si Rico ang ama ng batang yan? Oo, Jam. At kay Rico ko lang binigay ang pagkababae ko. Kaya nakakasiguro akong anak namin to ni Rico. Eh kung ganun, dapat lang pala nakontakin natin si Rico. Teka, subukan ko kontakin ha, para mapanagutan niya ang batang yan. Wag na, Jam. Actually, hindi dahil dyan ang pinunta ko dito eh. Hindi para panagutan ni Rico ang bata, kundi para ipaalam lang na pinagbubuntis ko ang anak namin ni Rico at aalis na ako papuntang ibang bansa. Jam, pumarito din ako dahil gusto kong humingi ng kapatawaran sa mga nasabi at inasal ko noong mga panahong nag-away tayo. Ako din. Gusto kong humingi ng tawad at nahusgahan ko ang pagkatao mo. Tao lang tayo, nagkakamali. Sorry talaga, Glenn. Sana mapatawad mo rin ako. Salamat, Jam. At napatawad mo na rin ako. Oo naman. At saka wala ka naman talaga dapat ihingi ng tawad eh. Sa katunayan pa nga, dapat ako talaga masihingi ng patawad dahil sa mga masasakit na nasabi ko sa'yo. Naku, wala yun. Mabuti pa. Kalimutan na lang natin ang nakaraan. Mabuti pa nga. At sana nga, magsilbing leksyon din ang mga nangyari para kay Rico. Sinabi mo pa. Maraming salamat talaga, Jam. Yeah, sure. So, let's be friends na? Mag-iingat ka, Glenn. Salamat, Jam. At kayo rin. Nagulat ako sa mga narinig ko, Papa Dudut. Nang malaman kong buntis si Glenn at si Rico ang ama, hindi ko lubos maisip na aabot sa ganong punto ang mga pangyayari. Kaya agad kong kinontak si Rico upang ipaalam sa kanya na nagkita kami ni Glenn at nag-usap tungkol sa kanyang kalagayan.
Hindi talaga ako mapakali sa aking mga nalaman, pero paano ko sasabihin kay Rico kung ayaw niyang magpakita o magparamdam man lamang? Makalipas nga ang isang taon ay naalala ko ang lumang numero ni Rico, yung dating niyang ginagamit. Walang mawawala kung susubukan kong magbaka sakali. Tinawagan ko ang numero, nagring at sinagot ni Rico. Yun pala ang numero na pinarehistro niya bilang kanyang permanenteng gagamitin. Kahit na alam namin ang boses ng isa't isa ay nagulat pa rin kaming dalawa at nagkatanungan kung kami nga ang magkausap ng mga oras na yon. Naghingian kami ng kapatawaran at nagkapatawaran. Nagkumustahan, nagtawanan, nag-catch up kami, Papa Dudut. Nakiusap ako sa kanya na kung pwede ba kaming mag-usap ng harapan. Agad naman siyang pumayag si Rico kaya nag-set kami ng araw at napagkasunduan sa isang pizza house magkita, Papa Dudut. Jam, kamusta ka? Okay lang naman. Pwede ka bang mayakap? Walang mali siya ha. Ikaw talaga. Halika nga dito. Kumusta ka naman? Mukhang blooming pa rin ah. Sana naman okay ka talaga, Rico. Teka, dito ka na pala nagtatrabaho sa pizza house? Oo, at hindi lang nagtatrabaho, Jam. Kundi ako ang may-ari ng pizza house na to. Pwede nga. Yan ka na naman eh. Pinaprank mo naman ata ako eh. Baka may camera dito ha? Oo nga. Nakaipon ako ng malaki nung nakikitira ako sa apartment mo. Talaga ba? Nice. Nakakatuwa naman tong achievement mo. Salamat. Ikaw naman, mukhang yayamanin ka na rin eh. Nasa government ka pa rin ba? Nako, di naman. Ganyan na talaga ako. Woke up like this. Charot. Oo, nasa government pa rin ako. Napromote ako ulit, Rico. Dahil nagustuhan ng boss ko ang pagiging masipag ko sa trabaho. Hindi na ako magtataka kung magiging boss ka na rin dahil masipag ka eh. At in fairness, bagay din sa'yo maging boss. Aminin. Sinabi mo pa. Joke. Siya nga pala, Rico. May gustong kumausap sa'yo. Sino? Saglit, tatawagin ko muna. Glenn? Rico, kumusta? Glendy? Oo nga, siya nga yan. Hindi ka makapaniwala? Nabigla lang ako. Okay naman ako. Sinong baby na to? Uy, natutulog. Ang cute naman. Kargahin mo siya. Ha? Oh, dahan-dahan. Hindi ako sanay ha. Sino ba tong cute na baby na to? Si Baby Rica. Anak natin. Paano nangyari yun? Di ba nung umalis ka, hindi ka naman buntis? Jam, may alam ka ba dito? Kamakailan ko lang din nalaman. At pinakita ni Glendy sa akin ang resulta ng DNA test. Napatunayan na anak mo si Rica. Paano? Paano niyo ako napa-DNA? Nakakahiyaman, aaminin ko na. Yung brush na ginagamit mo dati na may mga buhok mo, tinago ko. Kaya yun yung binigay ko kay Glendy. At huwag kang mag-alala. Hindi kita inoobliga kay Baby Rica. Narito ko para ipaalam sa iyo na ikaw ang ama. Kahit papano, ama ka pa rin ni Rica. Ayoko rin na walang kilalang ama si Rica, kaya minabuti ko na lang na ipaalam sa iyo to para na rin sa kapakanan ng bata. Di ako makapaniwala na magbubunga ang ating pagmamahalan dati, Glenn. Alam mo, Rico, si Baby Rica ang nagsilbing lakas ko nung nasa ibang bansa ako. Nangarap ako na maayos na buhay para sa kanya. Anak, tulog ka lang ha. Kakargahin kita. Ako ang papa mo. Mana sa'yo yan eh, tulog mantika. Pati itsura ko namanan niya. Sige na nga. Ilong, lips. Ewan ko yung mata kung sa akin namana. Nakapikit pa kasi siya eh. Ako ba walang ambag sa itsura ni Baby? Sana ang kabaitan mo. Ano ba? Maiiyak ako niyan eh. Huwag kang iiyak. Baka magising si Baby. Oo nga. Ay, tama na nga muna yung papuri sa akin. Mabuti pa, Rico. Ibigay mo muna kay Glendy si Rica. Tapos lutuan mo kami ng bestseller mong pizza. Balita ko masarap raw ang pizza nyo rito. Ay, oo.
Ipapatikim ko sa inyo ang chicken pastil pizza. 30 minutes lang, luto yun. Isasalang ko lang, tapos kwentuhan tayo. Bittersweet ang moment na yon at puno ng kasiyahan para kay Rico. Lubos ako nagpapasalamat sa Panginoon, Papa Dudut, dahil nagkapatawaran kami at wala nang galit sa aming mga puso. Isang masayang pangyayari ang pag-uwi ni Glendy mula sa Amerika. Hindi lamang para mabinyagan si Bibi Rica, kundi pati na rin para maipakilala niya ito sa ama na si Rico. Kahit na nasa malayo si Glendy at ang kanilang anak na si Bibi Rica, ay patuloy pa rin si Rico sa pag-update para sa bata. Natutuwa rin si Rico sa kalagayan ni Glendy sa Amerika at nalaman niya na meron na itong boyfriend at malapit ng ikasal. Kahit na ganoon ay ipinangako ni Glendy kay Rico na ang apelyido niya ang gagamitin ng kanilang anak na si Rica. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay parang bumalik sa dati ang masayang pagsasama namin ni Rico. Ngayon ay nakatira na ako sa bahay niya. Oo, Papa Dudut, may sarili ng bahay si Rico at sa kanya ako nakatira. And guess what? May sarili akong kwarto. At hindi na ako nag-aalala kung may dalang bisitang babae si Rico. Alam ni Rico na sapat na ang espasyo para sa aming dalawa. Salamat po ng very big, Papa Dudut, sa pagbasa ng sulat ko. Maraming salamat po. Lalo na sa Barangay Love Story sa patuloy na pagbibigay daan sa aming mga pakikipagsapalaran sa buhay. More power po sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay Jam. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.